Isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat. Ito po ang first weekend ng April, month of April. So we are now looking at a new series. At this month po ay meron po akong ilang mga issues na gustong talakayin. Something that, kumbaga, hot potatoes, ang hirap hawakan. Di ba? Pag mainit ng pata, ay nako, di ba? Parang ang hirap hawakan ng mainit na patatas. May mga maiinit pong mga issue na parang mahirap lunukin, mahirap pakinggan, and this is what I would like to address at least this month of April dito po sa Maniwala Facebook Live so that we can see how we are going to journey from here. Bagamat mga issue na mahirap pag-usapan. Ang sabi ko nga po, minsan ito'y parang ibon, I-B-O-N, ibon, kung ano man, I-B-O-N. Important but often neglected topics, ibon. So, ang ating pong unang katanungan sa araw na ito that I would like to ask you is this: can a church allow an elder or church leader to be a part of church leadership if he is divorced biblically? Or if he is divorced according to what the Bible allows? Kaya pag-usapan po natin sa araw na ito, divorce and church leadership. Hindi lamang po actually ang tanong ng marami ay yung mga tao na divorce, kundi ang isa bang binata pwedeng maging elder? Kung ang isang lalaki ay napipisil na maging church leader, maging elder, pwede po ba kahit single? This question will also be addressed in this study. Mahalaga pong maunawaan natin ang mga ganitong katanungan, ang kasagutan sa mga ganitong katanungan sapagkat ito po ay naitatanong ng marami. The primary purpose of this study is to determine the meaning of the expression one woman man na sa Greek po ay mias gonaikos andra. In 1 Timothy chapter 3 verse 2, ito po ang sinabi: an overseer then must be above reproach, the husband of one wife, temperate, self-controlled, respectable, hospitable, skillful in teaching. I highlight the words, the husband of one wife. Yung po yung ating pag-uusapan ngayon sa araw na ito. Ano po ang ibig sabihin noong the husband of one wife? Na ang overseer, ang elder, ang obispo sa Tagalog po ng 1905 Tagalog Bible ay husband of one wife. Sabi nga po sa Tagalog, dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan. Asawa ng isa lamang babae. Mapagpigil, mahinahon ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo. Ano po ang ibig sabihin ng asawa ng isa lamang babae? Ang ibig po bang sabihin, kung namatay ang asawa ng elder, dapat bumaba na siya sa pagiging elder kasi wala siyang asawa? Kasi asawa ng isang, 'di ba? Kailangan may asawa. Yun ba yun? Ganun ba yun? Or divorce, nagkaroon ng isang bagong asawa na yung namang pagkakahiwalay nila, yung divorce issue ay biblically based, biblically grounded. So, ito po ang ating pag-usapan, and in this study, I will attempt to provide 5 possible meanings, 5 kahulugan noong pong ating pinag-uusapang one woman man. At the same time, we will provide some analysis of its interpretation and look at the interpretation closest to the intent of the Apostle Paul. So yun po ang ating gagawin sa oras na ito. Ang una po nating view na kahulugan daw ng one woman man ay ito. First view, that it requires elders to be married. And the same would apply to church deacons, bagamat hindi po ito ang ating topic, kundi church leaders or about the elders. So,
Ito daw po, kinakailangan ang elder ay may asawa. What are the arguments against this view? Ang una pong puntos na gusto nating bigyan din dito, almost no Bible scholars take this view. Although this is not decisive, hindi ibig sabihin na walang mga Bible scholars na naniniwala na dapat may asawa ang isang elder, ibig sabihin mali na 'yon. No, hindi po sila ang standard. Hindi po standard ng Bible scholars. But I just want to show you na according to this, na dapat may asawa ang elders, wala pong Bible scholars na sumusuport sa mga ganitong pananaw. May mga tagapangaral nagsasabing dapat ang elder ay may asawa. Meron pong ganyan. Marami pong mga kapangaral, pastor, ministro na dapat. Actually, sinasabi nila, paano makakapamahala ang isang elder kung siya'y walang anak, walang asawa, walang anak. Kaya dapat may asawa, at the same time, mayroon pa ring anak para kung paano niya napapangalagaan ang kanyang mga anak at asawa sa kanyang tahanan, ay tiyak na mapapangalagaan niya din ang iglesia ng Panginoon, ang malaking pamilya ng Diyos, ang iglesia. Pero sabi ko nga po sa inyo, against this view, wala pong mga Bible scholars na nagsusupport masyado sa pananaw na ito. Pangalawa po, the emphasis in this one woman man in the Greek is on the one, not on husband. Ang binibigyan din po dito sa Greek ay hindi po yung husband, hindi po yung lalaki, kundi yung one, Mia. Pangatlo pong argumento sa pananaw na ito na dapat may asawa is if Paul wanted to stress the necessity of marriage, kung talagang dapat may asawa, there are ordinary Greek words for married, for the word married. Kung talagang gusto ni Apostol Pablo na palabasin na ang obispo, ang elder, ang church leader ay may asawa, meron pong pwedeng gamitin at ginamit nga po niya yan sa 1 Corinthians 7:10, ginamit po niya yan sa 1 Corinthians 7:33. Kung yun po ang intensyon, ang authorial intent ni Apostol Pablo na dapat may asawa, dapat ginamit po niya yung Greek word na merit. Pangapat, the very same expressions with the nouns reversed is used in 1 Timothy 5:9. One man, woman. Yun naman po dito. One man, woman. Tungkol naman po ito sa widow. Paul was speaking of widows with no husband. Widows with no husband. One man, woman. So the very same expression po, ginamit po itong widows with no husband. So hindi po ibig sabihin talaga na may asawa o kasalukuyang may asawa. One man, woman could be someone who is married but wala pong asawa. Ito po ang sinabi ng 1 Timothy 5:9 sa Tagalog, huwag itala na gaya ng babaeng bao samantalang walang 60 taon na maging asawa ng isang lalaki. One man, woman. Yun po yung kaparehong sinabi doon sa 1 Timothy 3:2 na one man, woman. Now, this is written in a context where it is assumed that the average man will be married. Bakit po sinabi ni Apostol Pablo na one woman, man? Ang konteksto po ng pagsusulat niya, kahit po doon sa mga susunod na talata na dapat marunong mamahala sa kanyang sambahayan, is there was an assumption that the average man will be married. The qualifications thus set forth what is expected of an elder on the assumption, ito po yun ha, on the assumption that he is married without necessarily requiring marriage. Assumption na may asawa ka, kung ikaw ay may asawa, ito yon, one woman, man. Marunong mamahala sa sambayan kasi may asawa ka at
pati sa anak mo marunong ka mamahala. And so the purpose of the statement is not to require marriage, please understand, but to specify a particular attitude, underline the word, a particular attitude toward marriage. Yung po yung force, yun po yung puwersa ng 1 Timothy chapter 3 verse 2. Sabi nga po ni Ketcherside in Dan DeWalt Paul's letter to Timothy and Titus, assuming the candidates, take note of the word, assuming the candidates will be married men, they must be firmly committed to God's eternal plan for marriage in theory and practice. Kung may asawa sila, they must subscribe, they must be committed to God's eternal plan for marriage. Kung may asawa. Assumption, assuming na may asawa. So, yun po yung problema ng unang view na dapat daw po may asawa ang elder. Pangalawa, ito po yung pangalawang interpretation ng one woman man, that it forbids an elder to be or have been involved in polygamy. Maraming asawa. Alam po niyo yung maraming asawa, polygamy did exist in the New Testament times among both pagans and Jews, but it was quite rare. Lalo tigit po siguro marahil sa mga Hudyo, pambihira po yung polygamy, yung practice na maraming asawa. Still, it is possible that this is the meaning here. Kaya lang po, these are the arguments against this view na polygamy, hindi dapat polygamous ang leader. Okay? Yun ang pinagbabawalan dito ni Apostol Pablo. Well, of course, hindi talaga dapat maraming asawa. Pero hindi, yun po ba yung tinutukoy ni Apostol Pablo dito na one woman man? Una pong view, una pong argumento against this view. There is no evidence that polygamy, yung maraming asawa, was ever a problem in the church. There are no other references to it in the New Testament. There is no evidence that any polygamists were coming into the church. Kahit ngayon, di ba? Kapag alam niya na marami siyang babae, parang sabi niya, ayoko, Pastor, ayoko, hindi muna ako pupunta sa church. Marami akong babae, baka masunog ako dyan, di ba? There is no evidence that any polygamists were coming into the church. Noon, siguro hanggang ngayon. Alam kasi po nila, no? Parang nakikita nila yung sarili nila na, which is wrong. Lahat naman talaga tayo makasalanan. Pero yun po yung tendency ba, yung mindset. Thus, a special prohibition here seems unnecessary. Eh, wala namang pumupunta, bakit pagbabawalan? At bakit pagbabawalan pang maging leader, samantalang wala na nga pumupunta masyado. The second argument against, laban po sa view ito, the parallel with 1 Timothy 5:9 is against this. Since polygamy on the part of a woman, polyandry, was practically unheard of anywhere. Since polygamy on the part of a woman was practically unheard of anywhere, hindi po din nagkakaroon ng ang mga babae marami ding kasama sa buhay o maraming lalaki. Pangatlo po, against this view, most Bible scholars feel this is not the main point of the qualification. Hindi po polygamy ang pinupuntos dito po sa 1 Timothy chapter 3 verse 2. So ang ibig bang sabihin, noong one woman man, dapat married? Dapat ba hindi maraming asawa? Yung bang ibig sabihin? Third view po. Ayon naman po sa third view ay it forbids an elder to be or have been remarried after his wife's death. Ayon po sa pananaw na ito, dapat daw po ang isang elder ay hindi na muling mag-asawa matapos mamatay ang kanyang asawang babae. At kung siya ay magnanasa pa, magkakagusto pang maging elder, pero gusto niya uling mag-asawa,
Ayon po sa third view na ito, pananaw na ito, ay hindi na daw po siya karapat-dapat maging elder. Kasi one woman man. Asawa lamang ng isang babae. Padalwa na. Namatay nga, pero padalwa na, hindi ka na pwede. Third view, yun po yung pangatlong pananaw. This has been a common view in the church since early times. Marami po ang naniniwala sa ganitong pananaw. Ang isa pong example niyan ay ang church father na si Origen. At naniniwala din pong iba that this fits the parallel taught in 1 Timothy 5:9 again. Now, let's go to the arguments against this view. Bakit po hindi ito ang tinutukoy ng 1 Timothy 3:2 ng one woman man na dapat pag namatay na ang asawa mo, huwag ka na uling mag-aasawa at or else kung gusto mo mag-asawa, huwag ka nang maging elder, huwag kang mag-elder. Ano po ang mali sa pananaw na ito? Una, it seems to spring from or coming from a negative view of marriage. Bakit masama bang mag-asawa? Lalo tigit kung hindi na natatali ang isang lalaki sa asawang babae sapagkat namatay na nga, wala pong masama na magkaroon muli ng asawa ang isang lalaki na kung saan ang kanyang asawang babae namatay na. At ang pagbabawal dito na mag-asawa uli siya, bagamat kuminsan may mga emotion, ano, nakakaiba dito ang mga anak, tay, dad, huwag ka na mag-asawa uli. Okay po yun, ibang usapan yun. Pero wag lang pong magugat sa negative view of marriage na para bang, ka na ulit mag-asawa. Hindi maganda yan. Parang gano'n. No, we should really see marriage as a blessing and not a curse. Hindi po ito sumpa. Blessing, kaloob ng Diyos ang pag-aasawa. It is a holy gift of God. The New Testament also suggests that remarriage after widowhood is not wrong in any way. Hindi po masamang magkaroon ng remarriage sa mga taong nabalo na. Widows are counseled to remarry. Makikita po niyo yan sa 1 Timothy 5:14. Hindi na po natin babasahin. Makikita po natin sa 1 Corinthians 7:39. The widows are counseled, they are being advised to remarry. Pwede naman, sabi na Apostol Pablo, pwede kayong mag-asawa uli. Kaya hindi po mali na magkaroon uli ng pag-aasawa. Hindi lamang po ang mga widows, babaeng balo, kundi maging ang mga lalaki na namatay ng asawang babae. At kahit po elder, pwede pa pong maging elder kahit po nag-asawa ulit dahil sa kamatayan ng kanyang unang asawa. Isa pa pong argument against this view na tila labis o mali, marriage itself is presented as a godly positive state. Maganda ang pag-aasawa. Mabuti ang pag-aasawa. Kagaya nga po na sinabi ko doon sa first point na argument against this view. Huwag nating tingnan na ang marriage ay negative. Lalo't sa isang lalaki na namatay na ang kanyang asawa, ang unang asawa. Makikita po nyo na positibo ang marriage. Hebrews 13:4. Ang sabi po ay ganito, maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang magkadungis ang higaan sapagkat ang mga mapakiapid at mga mapangalo niya ay pawangangatulan ng Diyos. Marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa. Nais ng Diyos ang pag-aasawa. Marriage is God's intention even in the beginning. Kaya hindi po dapat nating tingnan negative ang pag-aasawa o even remarriage. Okay? Pang-apat po na pananaw sa interpretation na ito ng one woman man na ang ibig daw pong sabihin ng asawa lamang ng isang babae that it forbids an elder to be or had been divorced. Bawal maging leader ng iglesia, and please take note po on that,
We're talking of the local autonomy, local church. Bawal daw pong maging elder ng isang local church ang isang divorce. Yun po daw humiwalay na or legally divorced or even biblically grounded divorce. Since there are some biblical basis for a legitimate divorce, meron po kasing legitimacy allowed ang divorce. Ayon sa Matthew 19:6, pinag-aralan na po natin, tinalakay natin sa mga nakaraang mga discussion natin. Sa 1 Corinthians 7:15, if the unbelieving spouse will desert you or deserted you. So meron pong mga biblically based or biblically grounded sa divorce, sa paghiwalay. Pero tandaan po ninyo, it is the last resort, although hindi na po itong topic ko ngayon. Iba po ang topic natin ngayon. It is divorce in church leadership. Pero yes, it is allowed. Plus, please do not say, oh, meron pala, pwede naman pala, di maghiwalay na. No. No, 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 no. Hindi po ganun. We should not tolerate it. As much as possible, reconciliation po tayo. Anyway, meron pong legitimate divorce, Matthew 19:6, except for because of marital unfaithfulness, kung merong, mangyaring hindi maganda, pwede. And since therefore, divorce and remarriage are not always wrong, what would be the basis of this prohibition for church leadership? Bakit po pwedeng maging bawal ang isang divorced na tao, na lalaki, na maging church leader? Bagamat pwede. Kasi biblically grounded eh. May basihan eh. Pero minsan, pwede pa rin natin sabihin, huwag na muna. At ano po ang mga dahilan? Ito po yung mga dahilan. Let me give you one. Either sinful involvement in a divorce and thus a moral basis. Ang example po niyan, a divorce that is not biblically allowed. Halimbawa lang po, nag-divorce nga yung isang lalaki na leader ng church, pero hindi naman biblically allowed yung reason ng divorce. Aba, hindi po tama yon. Hindi maganda at hindi magandang ehemplo ng pagiging isang church leader yon. Kaya kung merong sinful involvement in a divorce at merong moral basis, yun ay hindi po dapat. Hindi lamang po yung divorce that is not biblically allowed. Komplikado po kasi ang divorce eh. Kaya kung meron pang ibang issue within it, dapat pag-aralan. Kung merong moral basis, may simple involvement, dapat ay mag-step down na at hindi na paintulutan. Pangalawa po, on the ground of expediency. Sometimes a thing which is not wrong is nevertheless not expedient. Ano pong ibig sabihin nito? May mga bagay po na hindi mali. Maraming bagay na hindi mali, pwede mong gawin eh. Pero minsan po, hindi kailangang gawin kahit hindi mali. Kasi hindi nakapagpapatibay. Nakuha niyo po yun? A thing which is not wrong is, a thing which is not wrong is not wrong, nevertheless, not expedient. Hindi daw po expedient, hindi daw po kailangan na magpatuloy. Kasi hindi karapat-dapat, hindi nakakatulong. Ito po ang sinabi ng 1 Corinthians 10:23. Basahin po natin. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Take note on the word. Hindi makapagpapatibay. Matuwid po ba? Yes. Okay po ba? Ox na ox. Pero hindi lahat makapagpapatibay. Not expedient. Di dapat huwag gawin. Huwag ipagpatuloy. Kahit pwede, huwag gawin. Nakuha niyo po yun? Hindi dahil sa bawal, hindi dahil sa mali, kundi dahil sa hindi nakakatulong. Hindi nakakapagpatibay. Ito po ang sabi at payo ni Jack Cottrell. Thus there may be circumstances
which in themselves do not involve sin and guilt, but which make it best for a man not to hold a church office. Divorce, even on a biblical basis, is such a circumstance. May mga sitwasyon daw po at mga pangyayari at kaganapan na hindi naman talaga involved ang kasalanan. Walang problema. Pero mas magiging mabuti pa rin na hindi ka mag-hold ng church office. Huwag ka munang magpastor, huwag ka munang mag-elder, huwag ka munang magministro. Hindi dahilan sa mali o hindi matuwid, hindi yun ang dahilan, kundi dahilan sa minsan hindi karapat-dapat ang mga pangyayari, ang mga nangyayari o ano pa man. Dapat nagpapatawad sila. Di ba? Dapat nagpapatawad sila. Oo, naroon na yung pagpapatawad. Nagpapatawad ba ang Diyos? Yes. God forgives totally. God forgives absolutely. Ba't hindi ako mapatawad ng mga member? Ito nga eh. Lahat ng mga bagay matuwid, okay naman. Kaya lang, for the sake of expediency, hindi nakakapagpatibay minsan. And siguro ikaw na lang ang umunawa na, hindi pala nakakapagpatibay. Ako na lang ang hindi magpipilit. Para naman magkaroon ng kaayusan. At huwag mong isiping mali ka. Huwag mong sasabing hindi ka tinawag maging elder o hindi ka tinawag maging church leader o hindi ka tinawag maging ministro o hindi ka tinawag na maging etc. Kaya lang, matuwid pero hindi karapat-dapat eh. Baka sabihin naman ng iba, lahat naman tayo merong aspekto ng hindi tayo nakakapagpatibay eh. Lalo na po sa mga ganitong bagay na sa leadership ng church, no? Kaya yun po, we're just making this point para maging maliwanag po. Now, argument against this view. Siyempre, meron din naman mga nagsasabing, hindi naman ganyan. Okay, ito po yung argument against this view. If divorce is the main issue here, why is divorce itself not specifically mentioned? Bakit po? There are perfectly, again, good Greek words available using the word divorce. Kung ang gusto po talaga ng 1 Timothy 3:2 ay huwag payagan ng mga divorce, meron pong Greek word na gagamitin si Apostle Pablo. Meron. Ginamit nga po yan sa Matthew eh. Bagaman din si Apostle Pablo sumulat po ng, pero pwedeng gamitin ang salitang divorce. Masagana po mga kapatid, ang salitang divorce, meron pong available Greek words for the word divorce. At sana, kung yan ang gusto ni Apostle Pablo na hindi pwedeng maging church elder ang isang divorce, ay gagamitin po dapat ni Apostle Pablo yan. Pero hindi na ginamit niya. Kasi hindi na ipinagbabawal niya. Hindi pinagbabawal ni Apostle Pablo ang divorce na maging church leader o maging elder. Another argument against this view. Sabi nga po dito, even if the problem here is divorce, the specific expression used seems to focus more on the fact of remarriage. After, take note on the word, after divorce than divorce itself. Mga kapatid, kahit na ang problema dito ay divorce, the specific expression seems to focus more on the fact of remarriage after, pagkatapos ng paghiwalay. Rather than divorce itself. Hindi po pinag-uusapan dito mismo mga kapatid yung divorce itself, kundi ano ang hindi dapat after. We have already emphasized that there is no stigma attached to remarriage. Wala pong masama na mag-asawa muli ang isang tao na biblically grounded ang reason ng divorce. Wala pong masama, walang stigma doon.
Marahil sa ibang tao may stigma, pero wala po sa Biblia. Kaya hindi po divorce ang tinutukoy at ang pinagbabawalan sa 1 Timothy 3:2 na asawa lamang ng isang babae na, ay yan ay hiwalay na, yan ay may iba ng asawa, na ang dahilan naman po ng pag-aasawa sapagkat wala na nga yung hindi na nag-e-exist yung dating marriage kasi nga mayroong biblical base for divorce, dalawa lang ho yun, ay minsan ayaw pa rin natin payagan, pero hindi po yun ang dahilan. Hindi po yun ang ibig sabihin ng 1 Timothy 3:2 na bawal ang isang divorced na lalaki na maging elder o church leader. Okay? Panglima pong pananaw tungkol sa one woman man. Asawa lamang ng isang babae. Panglima na po ito. That it requires an elder to thoroughly be committed to God's pattern for sexuality and marriage, both both in his mindset and in his lifestyle, whether he be single, married, divorced, or remarried. Maliwanag po yan mga kapatid. Ang hinihingi sa isang elder ay commitment sa sexuality and marriage na dinisenyo ng Diyos. Yun po yung hinihingi na daw ayon sa fifth view, panglimang view na ito, fifth view, na dapat ang isang elder ay committed to the high standard of God's pattern for sexuality and marriage sa isip at sa pamumuhay. Kahit pa yan ay single, kasi assumption lang po na dapat ay may asawa. Married, kaya yan, divorce, or remarried. The literal translation of the expression is a one, underline the word one woman man, or a one wife husband. This is the actual word order, with the intended emphasis being on the word one, Mia. Thus, the elder must be a man who is an example of sexual purity and marital fidelity. Dapat ang isang matanda sa iglesia, kung hindi man matanda, tagapangaral, ministro, pastor, church leader, must be a man who is an example of sexual purity and marital fidelity. Ito po ang hinihingi sa leadership ng church. At hindi yung pagbawalan ang isang divorce biblically, mayroong biblical basis na hindi mo papayagan. Ito po mismo ang hiningi. And I think the fifth view is the closest view to the intent of the Apostle Paul in 1 Timothy chapter 3, verse 2. The emphasis is on one's wife, husband, and the sense that he has nothing to do with many other women. Ito pong ibig sabihin ng above reproach. Na ang isang lalaki dapat ay above reproach. Ibig sabihin, hindi ka na pagbibintangan na meron kang meron kang ibang binabalak, meron kang ibang iniisip, meron kang ibang pinagnanasahan, wala kang sexual purity in mindset and in lifestyle. Yun po yung isang kahulugan ng above reproach o aplikasyon ng above reproach. Sins related, yung pong kasalanan related to divorce and remarriage are no worse than the other pre-Christian sins and are just as forgiven as any other sins. Hindi po pinakamabigat na kasalanan yung divorce and remarriage. Lahat po ng kasalanan ay masama sa Diyos at kayang patawarin ng Diyos. Neither would this necessarily exclude the innocent party in a divorce even after one has become a Christian.
Ito po, ang ibig sabihin po ng innocent party, let me explain this. Ano pong ibig sabihin ng innocent party? Ang ibig pong sabihin ng innocent party, ikaw ang naging biktima doon sa paghihiwalay. Ikaw yung iniwanan. Ikaw yung pinagtaksilan. Kung ikaw ay iniwanan ng asawa mong babae sapagkat meron siyang extramarital marital affair, meron siyang ganong ginawa. Well, of course, win her over. Of course, never give up. Never give up. Pero kung talagang patuloy at matigas ang ulo at kinausap na ng lahat ng dapat kausapin, ipinalangin, lahat na'y ginawa, at talagang paulit-ulit pa rin na ginawa at ginagawa, ikaw ngayon na innocent party, bagamat hindi ikaw, bagamat ikaw ay hiniwalayan, pero ikaw yung hindi gumawa, ang gumawa yung asawa mong babae, then you are still acceptable, you are still allowed to be an elder, ikaw pa rin ay one woman man kasi hindi ka naman gumawa ng marital unfaithfulness kundi yung kapartner mo. Well, of course, marami na namang issue dito. Bakit naman naging gano'n ang asawa mo? Elder ka pa naman, bakit naging well, of course, so kung gusto mong mag-step down because of expediency again, bagamat matuwid ka pang puwede ka pang maging elder, biblically puwede pa, pero bagamat matuwid minsan hindi nakakapagpatibay, sige bababa na muna ako sa pagiging elder ko. Hindi dahilan sa bawal, kundi dahilan sa hindi nakapagpapatibay, not expedient. If the man has remained fully committed to God's will for marriage, yung hiniwalayan, yung innocent party, he is still a one-woman man despite the unfaithfulness of his wife. Kaya pwede pa rin siyang maging elder bagamat hiwalay. O hiniwalayan siya ng kanyang unfaithful wife. But, ito na, but, nilagyan ko na po ng capital BUT. But, if the man has been the guilty party in a post-conversion divorce, ibig sabihin, mananampalataya ka na. Kilala mo na si Jesus, alam mo na ang dugo ni Jesus, alam mo na kung paano ka pinatawad ni Jesus, alam mo na kung gaano kasagana ang biyaya ng Diyos, pero paulit-ulit ka pa rin na gumagawa ng mga marital unfaithfulness, mga sexual promiscuity, paulit-ulit mo pa rin ginagawa, eh, ito po ang ating masasabi. He is excluded from office or church leadership. Kasi guilty ka, lalo tigit, ginawa mo ito sa post-conversion time or moment. Kung pre-conversion, pagkatapos nag-asawa ka at inayos mo ang iyong buhay bilang isang leader ng tahanan, bilang isang asawang lalaki, wala pong problema. Kung, kung pre-conversion, kung ikaw ay innocent party, iniwanan ka ng isang babae na hindi mo maipaliwanag, dinisciple mo naman, kung dinisciple man yon, na iniwanan ka pa because of marital unfaithfulness, iniwanan ka pa rin, innocent party ka, you can still be an elder. But for the sake of experience, kung ayaw mo, paningin mo, hindi makakapagpatibay, step down. But, ito na yung sinasabi ko, but kung ikaw na yung guilty, sa post-conversion divorce, dapat po, siguro, ang tawag po sa Pilipinas yata niyan ay delikadesa. For delikadesa, huwag ka na munang magnais na maging church leader. But please, you can simply still attend. You can still attend. You can still be an active follower of Jesus Christ. Volunteer sa mga gawain ng Panginoon. Evangelize the lost. Win the lost. Disciple people. But should not have a role of leadership. Hindi mo sama mag-evangelize. Pero ikaw na kasi yung guilty party, eh,
sa post-conversion, wag ka na muna magkakaroon ng role of leadership. Siguro the most is volunteer ka na lang sa church. Marami namang pwedeng gawin sa church so that the kingdom of God will be established through your volunteerism, pagbo-volunteer. And you can win someone. I mean, you can ask someone to come to Jesus Christ. You can teach the gospel. Pero church leadership, wag na muna. Ito po yung mga consideration sa experiencing. Number one, the attitude of the contemporary society towards divorce in general. I-consider mo ito. Divorce ka, hiwalay ka sa asawa, tingnan mo muna ang contemporary society, yung attitude nila sa divorce in general. Tandaan mo kapatid, hindi bawal, but for expediency itong pinag-uusapan natin. Matuwid pero hindi nakakapagpatibay. Isaalang-alang mo ang attitude ng contemporary, yung kasalukuyang lipunan toward divorce in general, not because it is wrong, but because you want to win them over. Ayaw mo maging stumbling block sa kanila. Ayaw mong maging hadlang sa kanila. At wag ka nang magano na, ay mali naman sila eh. Dapat sila itama nila yung kanilang pananaw. No, 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 no. Saka mo na lang ituro kapag na-win over mo na sila. In the meantime, i-consider mo muna sila. Yung attitude ng contemporary society toward divorce in general. Number two, na konsiderasyon, the need to uphold and to teach the biblical ideal in the best possible way. Paano mo talaga maitatanghal, maitataas ang biblical ideal in the best possible way? And thirdly, i-consider mo ito, the responsibility to present no occasions for stumbling where weaker church members are concerned. Ito na nga po yung lagi kong sinasabi. Sa kapakanan ng mga mahihina, bagamat okay na okay ang sinasabi mo, pero minsan kinakailangan tayong maglaylo, magdahan-dahan for the sake of the weaker members of the church. In all of this, the law of expediency would apply in different places or even in different cases in the same place. There may be times and places in which it is best for even a biblically divorced man not to hold a church office because of the law of expediency. But do it for kingdom building, for the sake of God's glory and His kingdom. Mga kapatid, let me say this. One woman man could be a single, married, or biblically grounded divorced man. Pwede po. Yung one woman man, elder, church leader, ministro, tagapangaral, whatever you call. Ang ibig mo sabihin ng one woman man ay pwede siyang single, walang asawa, married, biblically grounded, divorced man. At ito po ang ibig sabihin ng one woman man, maintaining sexual purity or marital fidelity. Having said all of this, tandaan po ninyo yung aking binitawan kanina, for the sake of expediency, bagamat matuwid, minsan, hindi karapat-dapat at hindi dapat gawin. Nasa inyo po ang pagpapasya, basta ang ating iniisip, what will best glorify the Lord, what will build the church, what will expand the kingdom, yun po ang ating gawin. At hindi yung ating nais lamang na gawin at gustong gawin
sa kapakanan natin. That is very selfish. Muli po mga kapatid, sa mga ganitong mahihirap na talakayan, nagpapasalamat po ang inyong lingkod sa inyong patuloy na pakikipag-aralan, pagtitiwala. I always say, I do not possess the whole counsel of God. I have my own blind spots. Study the Word, read the Scripture, wrestle with the Word of God while you are kneeling down. At muli po, sa Diyos ang lahat ng papuri. Jonathan Oriliasa po. Salamat po.